Umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 22, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, ito po kulay orange, nasa may silangang bahagi ito ng Calayan sa lalawigan ng Cagayan, around 370 kilometers silangan ng Calayan sa Cagayan. Samantala, yung isa naman po, may higit 1,000 kilometro naman, silangan ng Central Luzon. Posibleng isa sa dalawang low pressure area nito ay maaaring maging bagyo. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, possible po yung nasa silangan ng Central Luzon, ito yung nasa kulay red po natin, ito po yung posibleng maging bagyo hanggang bukas. So patuloy natin itong i-monitor base sa mga susunod pang mga datos na darating dito sa ating sa Weather Forecasting Center. So depende po sa magiging development ng low pressure area, maaaring magpatuloy yung epekto ng southwest monsoon na siyang nakaka-apekto sa kasalukuyan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan. Makikita nyo po dito na marami pa rin kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon at ang Kabisayaan, habang sa Mindanao naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. So mangyari pong tumutok sa mga latest update ng Pag-asa kung alin po dito sa dalawang low pressure area ang maaring maging bagyo hanggang bukas. Base naman din po sa pinakahuling datos natin, kung maging bagyo man ang alinman sa dalawang low pressure area, ipinapakita po ng ating mga latest data na posibleng ang maging direksyon nito ay pahilaga. So medyo maliit yung chance na ito ay maglandfall kung sakaling maging bagyo man dito sa ating bansa. But gayon pa man, posible pa rin talaga na magpapaulan ang hanging habagat at posibleng palakasin pa kung maging bagyo yung isa sa mga low pressure area. So as of 2 AM po, naglabas pa rin tayo ng ating mga heavy rainfall warning, makikita po natin. At habang nagla-live po tayo, ina-update ito ng ating iba't ibang mga regional offices. So as of 2 AM po muna, makikita natin naka-orange warning pa rin itong bahagi ng Zambales, Pampanga, gayon din itong Bulacan, at ilang bahagi ng Calabarzon. Yellow warning naman yung nalalabing bahagi o ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama din yung Pangasinan at yung bahagi ng Quezon Province at itong area ng Occidental Mindoro. Red warning naman po, ito yung pinakamataas na heavy rainfall warning natin sa Bataan, ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Ibig sabihin po nitong heavy rainfall warning in the next 3 hours, magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot lalong-lalo na ng mga pagbaha sa mabababang lugar. At para sa latest update po na ating heavy rainfall warning information, maaari tayong bumisita sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung lahat ng mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, mga general flood advisories sa buong Pilipinas. Muli po dito sa panahon.gov.ph. Samantala naman, as of 5 AM, meron po tayong weather advisory. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung maaaring mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Makikita po natin, posible po pa rin yung malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama dito ang Occidental Mindoro, Batangas, halos malaking bahagi po ng Calabarzon, maging ang Metro Manila, yung area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, makararanas pa rin po ng malakas na mga pag-ulan ngayong araw. At gamit nga po yung ating mga heavy rainfall warning, bibigyan tayo ng update anong mga specific